Habang tumatagal, pataas ng pataas ang level ng kompetisyon, hindi lang sa mga players kundi pati na rin sa mga coaches at governors. Alam nyo ba na nangyayari nga mga bagay na to kahit off court? Hindi maintindihan ni Boss Al kung bakit daw nag-aamok si Coach Yeng habang si Coach Yeng naman hindi din alam kung anong sinisigaw ni Alfrancis sa kanya. After ng game, nagsalita si Alfrancis Chua tungkol sa umanong pakikialam ni Yeng Guiao sa Ginebra kasi si Coach Yeng sumisigaw sa mga referees kasi bakit daw ini-intimidate ni Alfrancis Chua ang mga referees, kaya naman sumumbat din siya ng hindi kaaya-ayang salita laban sa kanya. Klarong-klaro sa porbahan ng bibig nila, iisa lang sinasabi. May kita mo sa video na to na si Coach Yeng abala sa may baseline na mag-coach sa mga players niya pero bigla siyang napatingin sa bench ng Ginebra dahil nga raw sa mga sinasabi ni Alfrancis na hindi maganda. Gumanti lang daw siya kasi siya naman daw nauna. Pero binabulaanan naman niya ni Alfrancis kasi wala naman daw siyang sinabi sa labang yun. Nakaupo lang daw siya, napatayo siyang bigla at mukhang susugurin na nga yan si Coach Yeng. Pero inawat sila ng referee. Sa kabila ng tensyon na natiling composed ang rain or shine at naitabla ang series. Pagkatapos na naman ng Game 4, mabuti pa nga si Coach Tim. Naikipagkamay lang si Boss Al, kinumpronta pa si Coach Yeng kasi nga bakit daw inuunahan ni Yeng Guiao. Wala naman daw siyang sinasabi tungkol sa kanya kaya kinumpronta niya to. Pero akala ng lahat magkakaayos silang dalawa or magkakamaya na. Nako, biglang naging mainit na naman ang diskusyon nilang dalawa kaya dumami ang nakaabang. Kaya inawat na naman silang dalawa. Ang sabi pa ng iba, wala daw inuurungan si CYG kasi kapampangan. Ayaw din naman magpaawat ni Boss Al. Kasi nga siya raw ang parang co-owner daw ng PBA kasi malapit kay Kume. Ang sabi ni Coach Yeng, bakit naninindak ng referee si Alfrancis Chua kung ayaw ang tawagan? Si Boss Al naman ang sabi mag-coach na lang daw si Yeng Guiao, wag na lang daw makialam kapag ito lumala. Lalo na't may pagpaparinig sa labas abay posibleng ipatawag na lang dalawa sa opisina. In the end, isa lang ang nananalo at ang mga ganitong bagay parte lang ng game. Mga pisikalan, suntukan, hard fouls, mga profanity na dala ng emosyon. In fairness, maganda ang Ross vs Ginebra series kasi parehong shooter ang dalawang koponan. Ang bumabanat sa Ginebra mga veteranong palaban na may mataas na FGs at shooting percentage habang rain or shine, puro mga rookies lang na masisipag sa pacing pero hindi rin nagpapatalo when it comes to shooting. Ang Ginebra at Ross, parehong may mataas na percentage pagdating dito. Dahil sa lahat ng semis games, hindi bumaba ang kanilang 3-point field goals. Ibig sabihin, patibayin na lang na tuhod paramihan ng may shoot na 3-pointer ang klarong-klarong mananalo. Ito namang TNT at Meralco Game 4 na parehong naitabla din ang laban. Pero medyo hindi nga lang kumbinsido ang Meralco sa kanilang import na si Patrick Gardner. Kasi naman hanggang pa defense lang kanyang ginawa. Pero in fairness, maayos naman yung ginawa to. Kaso nga lang, para may bahid ng pagsisisi sa mukha ni Nena dahil ideya niya naman na pagpapalit kay Jones. Mas okay pa nga daw siguro si Jones kaysa kay Gardner. Kaya nga mahirap talaga at sobrang risky manguha ng import na minamadali mo sa adjustments. Si Gardner mukha hindi naman fit pero dahil bago pa naman at nanalo ang Meralco kaya pinagpaliban muna ang problema sa bagay niyan. Sa totoo lang, ang mga locals naman talagang bumubuhat ngayon sa Meralco, especially si CJ Cancino na sobrang taas ng kumpiyansa sa ngayon. Si C-Mac sa kabila, halatang nag-a-adjust pa din. Hindi masyadong nakapag-deliver na maayos kasi nga unang game pa niya pero no choice ng TNT ngayon kasi siya ng final replacement ni Ball. At alam nyo ba na hanggang ngayon nangihinayang pa rin ang TNT sa pagkawala niya kasi iba talaga siya. Base sa history ng PBA, si Ball ang pinakamagaling na import na nakapaglaro dito. Nagpapasalamat si Ball kasi napapakita niya ang totoong talento sa PBA na hindi niya naipakita masyado sa NBA dahil sa kakulangan sa playing time. Anyway, dahil parehong tabla ang series, kani-kaninong team kayang bibigay sa dulo?